Sino ang nag-share sa post ko na walang Pasko sa Islam? Ako, Sino ba yun? Sobra naman kayo, hindi nyo sinishare eh. Dapat eh, konting share lang yun na eh. Bukas kasi doon ng Like, so like, share nyo rin. Like and share na Like naman. and share. Ano lang yun, konting, ako naisip ko lang yun, konting, kumbaga, habang ginagawa ko actually sa sasakyan eh. Naisip ko lang kasi marami actually yung mga post ko sa Pasko. Kung nakita niyo yung wall ko, tad-tad ng mga lecture yun tungkol sa Pasko. Yung mga rulings tungkol sa bagong taon, sa Pasko. Diba? Kasi sa totoo lang sa panahon natin ngayon, dito siguro sa Saudi Arabia, sabihin natin na kung meron kang, sabihin, gusto mong umiwas sa Pasko, sa pagdiriwang ng Pasko, magagawa mo. Pero sa Pilipinas, napakahirap. Naniwala kayo sa amin, si Ustad kami, nagpasko kami nung nakarang taon sa Pilipinas. Ang hirap umiwas. Nasa lugar na nga kami na medyo hindi sila masyadong sa Pasko dahil sa Davao, una-una, bawal ang pamutok doon. Ayun nga lang, problema, may torotot naman. Maraming torotot, kaya kahit ayaw sa paputok, may torotot pa rin, di ba? Tsaka kita mo kaliwat kanan, may Christmas tree, may parol, may lahat, makikita mo, Pasko talaga. Ika nga yung simoy ng Pasko. Ha? At diwa ng Pasko. Yan ang kanilang mga term. Simoy ng Pasko at diwa ng Pasko, eh, damang-dama mo, di ba? Which is, kung ikaw ay aalog-alog na Muslim, aalog-alog, yung kulang sa, kumbaga sa lata, hindi ka puno. Ano ka lang, kalahati lang ng laman. Diba? Pwede kang mayupi at aalog-alog. Pag inalog mo konti, maingay na alog-alog. Pag ganun ang magiging Muslim mo, maaaring, lalo kapag wala kang kasamang Muslim, ikaw lang. Ha? Pag niyaya ka ng kapitbahay mo, halika dito, mag-isa ka lang dyan. Oo, diba? Naghanda kami dito eh. Okay lang, kahit di ka kumain, ganyan. Basta, diba? Maaaring maalog yung pananampalataya. Kasi bakit? Nasa pagkakataon tayo, nasa lugar tayo na tayo ay minority. Diba? Minority. Actually, ang pagdiriwang ng Pasko, isa ito sa pinakamalaking, kumbaga, baka iniisip niyo okay lang yung bumati kayo, Merry Christmas, o baka iniisip niyo okay lang yung magbigay ka sa, syempre dati ka Kristiyano, ninong ka. Hinahanap ka ng mga inaanak mo, magbigay ka ng okay lang sa'yo. O di ba yung sa gabi, nagsasabit ng medyas yung mga lalagyan mo ng, di ba? Para lang hindi sila ma-offend o ano. Baka iniisipin niyo madali lang na gawain yun sa Islam. Hindi totoo yun dahil isa yun sa pinakamalaking kasalanan na maaaring magawa ng isang tao. Tandaan niyo yan. Dahil sa isang Muslim, alam niyo na ang pinakamalaking kasalanan ay shirk. At ang Pasko ay isa sa malaking kasalanan na naimbento ng tao dito sa sangkatauhan. Alam niyo. Itong mga pagdiriwang na ito at pagsasabi nilang nanganak ang Diyos, ay hindi lang naman sa panahon natin ngayon. Noon pa. Sa Quran, nababanggit yung dalawang sekta o dalawang relihiyon na nagbabanggit na itinatangi nila na ang Diyos may anak. Una, ang Kristiyano. Pangalawa, ang Hudyo. Diba? Ang Hudyo, sinabi ni Allah sa Quran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ Uzair ibn Allah. Diba? At sinabi ng mga Hudyo, si Uzair ay anak ni Allah. Uzair. Sino makakilala siya kay Uzair? Diba? Ito yung sabi nila. Wakalatin Nasara Isa ibn Allah. Al-Masih ibn Allah. Diba? At sinabi naman ng mga Kristiyano, Al-Masih, si Jesus, ay anak ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, noon pa, nagsasabi na sila nito na may anak ang Diyos ay ipinanganak, o ano pa man. Ang problema kasi sa mga Romano Katoliko, dinadaan nila lahat sa emosyon.
kung gagamitan mo lang talaga ng intellect, ang lahat ng Kristiyano magigising. Ang problema hindi eh. Kaliwat kanan, kahit di ba napanood nyo sa Facebook, si Kuya Kim, siya mismo, ABS-CBN kini-question niya. Ano kini-question niya ron? Yung kapanganakan mismo ni Jesus Christ. December 25 ba talaga? Di ba? Yan ang sinasabi dyan sa palabas na pinanood natin. 25 ba talaga? O ano ba nagsabing 25 yung dapat na kapanganakan ni Jesus Christ? Sila mismo sa kanilang sarili, hindi nila ma-reconcile yun na talaga bang yun. Ay, tanungin mo mga pare, di ba? Tanungin mo mga madre, yung sino sa kanila, archbishop nila, walang magpapatunay sa kanila at wala silang ebidensyang December 25 yung kapanganakan ni Kristo. Wala. Kaso anong sagot mo sa kanila? O di kaya anong sagot nila sa'yo pag ginamitan mo sila ng intellect? Ikaw naman, kabayan eh. Ang considering, hindi nga yun 25, pero ang diwa naman ng Pasko ay pagbibigayan. Diba? Ano bang masama doon? O, ang diwa naman ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan, o ano pa mang klase ng, diba? Kinukuha ka saan? Sa emosyon. Diba? Tayo mga Muslim, alhamdulillah, alam natin kung ano yung dapat nating panghawakan. Ang problema nga lang sa atin ngayon, yung grupo na masasandalan natin na kung saan magpapalakas palalo sa atin. Kaya alhamdulillah, naisip namin ito na ipunin kayo sa lugar na to. Although medyo na-late na yung aming plano, dapat nga bago mag-December 25, nagkaroon tayo ng malakihang lecture about sa Pasko. Pero hindi pa naman huli yan lahat, may New Year pa. Diba? Inshallah sa New Year, ano natin. Kung kasi malakas ang putukan sa New Year eh. Next week yun. So magkaroon tayo ng lecture tungkol doon. Webes din, tama-tama. Webes din ba yun? Tama. So inshallah subhanahu wa ta'ala, panghawakan lang natin yung ating pagiging Muslim at ang pinakamahalaga sa lahat yung Tauhid. Kasi yun ang opposite ng Shirk, Tauhid. Kapag yun ang pinahawakan mo, kasi subhanallah, di ba ang sinabi nila sa Quran na sinabi nila na may anak si Allah subhanahu wa ta'ala? Takadus samawat. Ano ba yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? No. Nilagay ko dun sa post na muuntik na. O, di ba? Na ang kalangitan ay mabiyak, ang kalupaan ay magkabitak-bitak at ang mga kabundukan ay mayanig. Bakit? Dahil sa sinabi nilang may anak si Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin nyo kung gaano kadakila si Allah. Diba? Hindi ba nila naiisip at naaarok ng kanilang utak kung gaano kadakila yung nilikha o di kaya kung gaano kadakila si Allah para gawin lang nila o di kaya itangi lang nila yung katangian ng isang tao. Diba? Nakwento ko sa inyo, di ba, kung gaano kalaki yung kung na si Allah may paa. Kami may paa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? At yung tungtungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paa, ang tawag doon ay kursi. Di ba? Kursi. Kaya may tinatawag na ayatul kursi, di ba? Ang ayatul kursi, ito yung isa sa pinakadakila o dakilang aya sa Quran,